everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back po sa ating channel. It's me again, your Mama Mia, para sa isa na namang kwento na ihahatid ko sa inyo ngayong araw. Itong kwento na ito ay medyo kakaiba sa mga kwentong atin ang napakinggan dito sa ating channel. Kaya naman, brace yourselves. Pero bago yan, nais ko munang mag-sorry sa inyong lahat. Oo, hindi po pasasalamat yung una. Sorry po. Kasi kahapon, supposedly, the video must be uploaded at 1 p.m. Kaso nga lang, nagloko yung internet dito sa amin. Hanggang ngayon, nagloloko pa rin. So, hinanapan ko pa ng paraan kung ano-ano pang ginawa ko. Umalis pa ako ng bahay para lang ma-upload. Kasi lahat dito sa amin parang sa whole city ata, mahina yung internet kasi malakas yung ulan. Ewan ko kung ano ba, yun ba talagang dahilan, di ko alam. Pero nakapag-upload naman tayo ng 5 p.m. yesterday. So pasensya na dahil dun sa first part ng ating story, sinabi ko na sana 1 p.m. tayong makapag-upload araw-araw. Yun na ang bago nating schedule, 1 p.m. Philippine Standard Time. Kaya lang, medyo nagka-abirya-abirya dahil sa internet. Hindi ko alam kung maa-upload ito ng 1 p.m. Pero, ano pala ngayon, mga 8 plus pala, nire-record ko na to. So, dapat ma-upload ito ng 1 p.m. Pero kung hindi pa rin, huwag kayong mag-alala, susubukan pa rin naman natin, 'di ba? Ang nais ko munang magpasalamat pa rin. Kahit na hindi tayo nakapag-upload on time yesterday, ay nandito pa rin kayo. Nako, nanonood pa rin kayo. Marami pa rin nagko-comment. Tumataba pa rin ang aking puso sa inyong mga komentaryo at syempre sa inyong mga pa-likes at pa-views dyan. Lalo na yung mga hindi talaga nagsiskip ng ads. Thank you so much naman talaga sa inyo. Kayo po ay talagang blessing ni God sa buhay ko. Thank you so much. At syempre, dito na tayo sa ating mga komento. Hi kay Nancy. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hello din kay Hee-Jin Kim. Thank you so much. Maraming salamat din kay Ses Ganda. Ay, Ses Ganda. Ang ganda-ganda mo siguro, Ses. From Malolos, Bulacan. Jack Palalios. Maraming salamat. Marilu Sabalye. Kahit daw busy siya, hindi talaga nakakaligtaan ang makinig ng Dear Mama Mia. Wow, thank you so much naman. Hello kay Sally from Jamaica. Hello din kay Novi Salvador from Kuwait. Hello rin kay Axel. Maraming salamat. Aksa pala, hindi daw Axel, Aksa. Hello kay Axahel. Axaheliana. Ayun, Axaheliana pala yun. Hello kay Jess Journey. Maraming salamat po. Hello din kay Jorilyn Rico, thank you so much sa iyong pakikinig. Oo. Sila daw din ng kanyang mister, parang nangyari nagpakasal sila pero naghiwalay din. Sana makapag-share ka ng iyong sariling kwento, Jurilyn. Jurilyn. Hi kay Josephine Mapalad. Maraming salamat sa iyo. Merchie Vlog Bocalig. Thank you so much. Oo, kung estudyante pa raw siya, perfect attendance daw. Salamat naman. Lizzie Locapa, thank you. Hello din kay Edith Cascante. Si Lizzie raw ay walang oras masyadong makapag-comment pero pinapanood pa rin niya tayo. Salamat, Lizzie. Hi kay Brian Salcedo from Nueva Vizcaya na araw-araw nakikinig sa atin. Hello daw, pa-shoutout sa kanyang asawang si Mary Ann Concepcion. Hello po, Mary Ann. Evangeline Bautista, thank you for watching all the way from Hong Kong. Hello din kay Teresa Mercorio. Maraming salamat from Canada. Wow, parang pang international na yung beauty ng ating channel Kung saan-saan na umaabot. Maraming salamat naman sa inyo. Gerald Ribinito, thank you so much. Christy Dimitrial, Randy Bungkugan, Dins Lumigid, Chris Arelia, maraming salamat all the way from Quezon Province. Hello rin kay Liza Chen, Josevina, Rudy Bulay. Maraming salamat, Rudy. Hello rin kay Jaime Rodriguez na lagi ring nakikinig sa atin. Hello din kay LV Lapot. Kevin Garay. Hi, Sir Kevin from Aurora, Zamboanga del Sur. Palagi raw nag-aabang ng mga bago nating upload. Hello raw sa asawa at anak niya na si Kelly at Cheriza Sinapsap Garay. Maraming salamat sa inyo. Hello po, Suzette Sahagon from Riyadh.
Maraming salamat. Ayan, Mark Anthony. Gail Easy, thank you so much. Christina Season, maraming salamat sa iyo. Pinay sa Israel. New listener, hindi ka naman new listener eh. Dati ka pa, pero salamat sa walang sawa mong pagsuporta. Hi kay Dins Limbo, maraming salamat Dins. Listening from Kuwait, Maribel Matugina. Hello, maraming salamat sa iyong pakikinig. Ayan, nagbabantay ng tindahan. Hello raw sa mga taga Davao. Hi! Gusto ko sanang pumunta ng Samal Island. Sana sa mga susunod na buwan, ay mag-ano muna tayo. Maghanap muna tayo ng pera. Wala tayong kapera-pera. Hi kay Clary May Castillo all the way from Singapore. Maraming salamat sa iyo. Donna Frias, salamat din. Joanne Beliosilio, maraming thank you. Grabe naman ang pattern ng mga lalaki. May pattern pala yung mga lalaki na yan. Oo. Ang mga babae din kaya may pattern. Nako, anyways, kayo po ba ay may minahal na kayo na halos sinakripisyo nyo ang lahat para sa kanya? O di kaya ay may nagawa kayong mga kasalanan na labis-labis nyo na namang pinagsisihan pero bakit ang hirap-hirap pa rin magbago sa mundo? Lalo na sa harap ng maraming mapanghusgang tao. Ay, intriguing ang ating story. Wag na nating patagalin. Eto na po ang story ni Gary dito lamang sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Hindi raw dapat inilalarawan ang isang tao base sa kaniyang nakaraan. Hindi daw siya dapat hinuhusgahan sa kaniyang mga nagawang kamalian. Dahil lahat naman daw tayo ay nagkakamali dahil tayo ay tao. Pero lahat din tayo ay may pagkakataon na magbago. Lahat daw ng tao ay nagmamature at natututo. Pero paano nga ba magbabago kung hindi ka naman binibigyan ng pagkakataon para gawin ito? Dear Mama Mia, magandang araw sa inyong lahat. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Gary. Marami po akong mga pagkakamali sa buhay ko. Hindi po ako perpekto, Mama Mia. Ang dami-daming bagay na nagawa ko sa buhay ko na labis kong pinagsisisihan. Pero kahit na ganon, alam kong lahat ng bagay na yon ay may dahilan kung bakit ko yon pinagdaanan. Mama Mia, umpisahan natin ang lahat kung saan ako natutong magbulakbol. 4th year high school ako noon, Mama Mia, nang napabarkada ako sa mga maling kaibigan. Ang mga magulang ko ay pareho pong nagtatrabaho sa isang factory. Hindi po kami mayaman pero hindi rin naman kami ganun kasalat. Sakto lang ang buhay namin kung ako ang pahuhusgahin. Pero Mama Mia, ngayong lumaki-laki na ako, maiisip ko na hindi pala sakto ang buhay na yon. Sadya lang po talagang masipag ang mga magulang ko para mapagbigyan ang mga pangangailangan naming magkakapatid. Yun na nga Mama Mia, 4th year ako noon nung may transferee sa aming school. Itago na lang natin siya sa pangalang Roldan. Si Roldan, Mama Mia, ay pinatransfer ng kaniyang magulang sa school namin dahil daw medyo bulakbol siya sa dati niyang paaralan. Galing po siya sa private school at pinatransfer sa amin sa public school. Ang gusto sana ng mga magulang niya noon ay makita ni Roldan kung gaano kahirap ang buhay. Na kaming mga nag-aaral sa public school ay kung minsan kinakapos pa sa aming pang-project at kinakapos pa sa aming pambaon. Hindi naman po nagkakamali ang mga magulang ni Roldan, Mama Mia, dahil yun naman talaga ang totoo. Kinakapos kami. Halos lahat sa amin, kapag bagong pasukan ay wala namang mga bagong gamit. Lahat sa amin halos ay pinaglumaan lang ang gamit na bitbit sa eskwela, liban na lang sa ibang mga batang nakakaangat-angat sa buhay. Mama Mia, sa akin po pinatabi si Roldan dahil bakante pa ang upuan na katabi ko. Nung una ay medyo tahimik siya. Hindi masyadong namamansin. Pero lahat ng girls sa classroom namin ay parang may crush sa kanya. May itsura din naman kasi si Roldan. Bad boy ang datingan niya, Mama Mia. Samantalang ako naman noon ay typical lang na estudyante.
Hindi naman bad boy pero hindi rin naman nerd kung tawagin. Kumbaga, nagbi-blend in lang ako at hindi ako nagsa-stand out sa klase namin. Mama Mia, hanggang sa lumipas ang mga araw ay napapansin ko na unti-unti ay dumadalang ang pagpasok ni Roldan sa paaralan. Isang araw, nakatoka po ako noon na maglinis ng paaralan, ng silid-aralan namin at ako din ang nakatoka na magtapon ng basura. Bitbit ko ang basurahan at pupunta na ako sa may malaking drum sa likod namin. Doon Mama Mia ay nakita ko si Roldan kasama ang ibang mga schoolmates namin mula sa ibang section. Nagyoyosi po sila doon. Nakita ako ni Roldan, pero tinignan lang niya ako ng masama at ako naman ay nag-iwas ng tingin sa kanya at baka kung ano pang isipin niya. Baka isipin nila na tinitignan ko sila para isumbong sa mga guro o di naman kaya ay sa prefect of discipline. Kaya naman Mama Mia, umalis na lang ako doon. Bumalik ako sa classroom na parang walang nangyari. Ilang saglit pa ay sinundan pala ako ni Roldan. Oy Gary, huwag kang magkakamaling magsumbong sa mga nakita mo sabi niya. Di naman ako sumbongero. Tsaka ano bang pakialam ko sa'yo? Sagot ko naman. Mabuti na yung nagkakaliwanagan tayo. Kung ayaw mo na maging magulo ang huling taon mo dito sa high school, wag mo na akong pakialaman, sabi niya. Yun na nga ang ginawa ko Mama Mia, hindi ako nakialam sa kanya. Patuloy lang ang pag-aaral ko noon. Hanggang sa isang araw ay nagkaroon ng malaking problema sa aming bahay. Yung isa ko pong kuya ay nakabuntis. Galit na galit ang mga magulang ko. At halos walang katahimikan ang buong bahay Mama Mia. Laging nag-aaway at nagsisigawan. Kaya naman, doon ay naisip ko na wag munang umalis ng paaralan. Doon muna ako. Maggagabi na noon pero nandun pa rin ako sa may bench Mama Mia at nagkukunwari na may ginagawa. Hanggang sa may isang pares ng paa na unti-unting lumalapit sa akin. Nandito ka pa rin? Tanong niya. Sipag mong mag-aral boy sabi naman niya. Tinignan ko lang siya Mama Mia pero hindi ko naman siya masyadong pinansin. Pagkatapos ay umupo siya sa tabi ko. Uy, may problema ka ba? Si Roldan ang nagsalita Mama Mia. Wala naman. Bakit? Bakit mo na itanong kung may problema ba ako? Kasi ganyan-ganyan ang mukha ko kapag may problema sa bahay namin Huwag ka na nga magsinungaling, may problema ka no? Mama Mia, doon ay napaamin na ako sa kanya. Oo, ayokong umuwi ng bahay. Nakakabagot doon. Dami-daming problema. Dami-daming nagsisigawan. Sabi ko. Ganun ba? Gusto mo sama ka sa akin? Bakit? Saan ba tayo pupunta? Bakit? Saan ba ang akala mo? Punta tayo sa amin. Walang mga magulang ko ngayon. Doon tayo tumambay at kumain. Mama Mia, pumayag na rin ako na pumunta sa kanila dahil ilang minuto na lang ay paaalisin na ako ng guard ng school. Kaya naman lumabas na kami at pumunta sa bahay nila. Namangha ako dahil malaki ang bahay ni Roldan, Mama Mia. Maganda ito. Halata talagang may kaya sila sa pamilya. Kung pagtatabihin mo ang mga bahay namin, siguro mga 1 kwarto at 1 banyo lang ang sukat ng bahay namin sa sukat ng bahay ni Roldan. Napakalaki talaga nun. Yung kwarto nga niya, Mama Mia, siguro ay sala at kusina na namin. Pumasok ako dun sa kwarto niya dahil yun ang sabi niya. May pinakita siya sa aking collection ng kanyang mga manga series. Ayan, magbasa ka. Mahilig ka ba sa Marvels? Sabi niya. Medyo. May Marvels din ako dyan sa may baba. Yung mga manga kasi lately ko lang yan kinahiligan. Mga Japanese na ganyan, sabi niya. Mama Mia, nalibang ako sa pagtitingin-tingin at pagbabasa ng kanyang mga collection. Pagkatapos noon ay tinawag na kami ng kanilang katulong para kumain na. Mama Mia, masarap pala ang buhay ni Roldan. Kaya siguro nagagawa niyang magyosi dahil may pambili naman siya. Malaki rin naman siguro ang binibigay sa kanyang allowance ng kanyang mga magulang. Mag-aalas 9 na noon ng gabi nung umalis ako at nagpaalam kay Roldan para umuwi na ng bahay. Pag-uwi ko ay pinagilitan ako ng mga magulang ko. Bakit daw ang tagal kong umuwi?
Sabi ko naman ay merong club activity sa school. Club activity? Hindi ba't 7:30 ay close na yung paaralan nyo? Bakit nandun ka pa? May club activity nga. Kapag ganun, exempted naman yun sa curfew ng school, sabi ko. Siguraduhin mo lang talaga, Gary, na nag-aaral kang mabuti, ha? Siguraduhin mong wag kang gumaya sa kuya mo. Mama Mia, bakit ganon? Hindi naman ako ang nagkasala, pero bakit damay ako sa mga paninermo ng mga magulang ko? Hindi ko na lang sila pinansin. Pumasok ako sa loob ng kwarto ko. Sinabihan nila akong kumain, pero dahil busog na ako ay hindi ko na lang talaga pinansin ang mga sinasabi nila. At mula nga sa araw na yun ay naging magkaibigan kami ni Roldan. Kapag Sabado ay pumupunta ako sa kanila o tumatambay kami sa mall. Lagi rin niya akong nililibre, Mama Mia. Hanggang sa graduate na kami. Uy, Gary, saan ka mag-aaral? Tanong niya. Sa State University lang siguro. Ewan ko. Hindi ko nga alam kung makakapag-aral ako eh. Sabi ko naman. Ako, mag-aral ka, sayang naman, sabi niya. Ikaw ba yan, Roldan? Nasasayangan ka sa pag-aaral? Natatawa ko namang sagot. Ikaw, wala ka talagang bilib sa akin, ha? Sabi naman niya ulit. Mama Mia, hindi ko alam, kaya pala tinanong ni Roldan kung saan ako mag-aaral ay dahil dun din pala niya balak mag-aral. Sa State University ako nag-aral kaya dun din siya pumasok. Magkaiba nga lang ang kurso naming dalawa. Engineering ang kinuha ko samantalang siya naman ay Information Technology. Pero magkaibigan pa rin kami. Hanggang sa lumipas ang 1 taon at natapos ang first year namin sa college, Mama Mia. Noong pa second year na kami ay dito na nagbago ang lahat. Nag-transfer si Roldan sa kursong kinuha ko. Kaya naman palagi siyang nagpapaturo sa akin sa kung ano ang mga dapat gawin. Pero 2 buwan lang yon, Mama Mia. Dahil pagkatapos ng 2 buwan ay biglang nagbago si Roldan. Parang hindi na siya yung Roldan na kaibigan ko. At dahil concern ako sa kanya ay lagi ko siyang pinagsasabihan. Pero lagi rin naman siyang nagagalit sa akin. Mama Mia, hindi ko pa rin sinukuan ang kaibigan ko. Hanggang sa nawalan ng trabaho ang papa ko dahil na-stroke ito. Kinailangan ko po, Mama Mia, na magdoble kayod. Hindi lang sa pag-aaral, kundi maging sa pagtatrabaho. Oo, pumasok ako bilang isang crew sa isang fast food chain para may pagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Pero dito na ako nagkanda leche-leche sa pag-aaral ko, Mama Mia. Dito na po nagbago ang mga grades ko. Hindi ko po magawang maiayos ang grado ko, Mama Mia. Hanggang sa kinamusta ko ni Roldan nung magkita kami sa campus nung magkasalubong kami isang araw. Uy, Gary, agad na agad sabi niya. Ano kasi, galing pa ako sa trabaho. Pagkatapos gumawa pa ako ng project kaya hindi ako masyadong nakatulog. Uy, kawawa ka naman pala. Di ko alam kung kakayanin ko pa to, Roldan eh. Nahihirapan na ako. Anong nahihirapan? Nahihirapan na ako sa ganito. Wala akong pahinga. Gustong-gusto kong matulog pero hindi ko pwedeng gawin. Dahil may pasok ako sa paaralan o may pasok ako sa trabaho. Gusto mo bang energize kahit hindi natutulog? Sabi niya. Meron bang ganun? Anong klaseng energy drink ba yun? Nako, mas malakas pa to sa energy drink. Halika, sumama ka sa akin. Sabi niya. May pasok pa ako eh. Bakit? May exam ba kayo ngayon? Wala naman. O wag ka munang pumasok. Promise, ilang saglit lang to at ma-energize ka na. Na-curious ako sa sinasabi ni Roldan, Mama Mia, kaya naman sumama na rin ako sa kanya. Pumunta kami sa isang malapit na squatter area sa aming school. Anong ginagawa natin dito? Huwag ka nang tanong ng tanong, sumunod ka lang, sabi niya. Ilang saglit pa ay pumasok kami sa isang bahay na para bang hindi bahay kung tutuusin. Mama Mia, halos mga yero lang po ang tumatakip sa bahay na yon. Nung pumasok kami ay maraming tao sa loob.
Hello boys! Ito nga pala yung kaibigan ko si Gary. Gusto kong patikimin para naman maging energize ito. Ang bait-bait kasi nito, ang dami-daming ginagawa sa buhay. Doon ko na gets kung ano ang ibig sabihin ni Roldan, Mama Mia. Pinagbabawal na gamot. Roldan, ano ka ba? Alam mo namang ayoko ng ganito, di ba? Aalis na lang ako, sabi ko. Uy, wag kang umalis. Promise, isang beses lang. Kapag hindi mo nagustuhan, hindi na rin kita pipilitin. Naaawa lang kasi ako sa iyo eh. Mama Mia, matigas ang paninindigan ko noon na ayoko. Kaya lang marami na silang kumukumbinsi sa akin. Sinabi ko rin naman sa kanila na hindi ako magsusumbong. Paalisin lang nila ako. Pero ang sabi nila, makakaalis lang daw ako kapag tumikim ako. Kaya naman kahit labag sa kalooban ko noon ay tumikim ako, Mama Mia. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko nung unang singhot ko. Para bang may pumasok sa utak ko. Na para bang nawala lahat ng pagod sa katawan ko. Nakatatlong singhot ako noon, Mama Mia, bago ako lumabas. At paglabas ko, parang kayang-kaya ko nang gawin ang lahat. Parang kayang-kaya ko nang i-juggle ang pagtatrabaho at ang pag-aaral. Kaya naman dahil may oras pa ay pumasok pa ako noon sa paaralan. Napaka-active ng utak ko. Pumunta rin ako sa trabaho ko at ang dami kong nagawang projects. Mama Mia, natapos ko nga halos lahat ng mga pinapagawa sa amin ng professor ko at nagawa ko pa talagang maging energetic sa trabaho. Alam mo Gary, kung ganito ka ng ganito lagi, naku, bibigyan kita lagi ng mahahabang oras nang sa ganon ay makapag-ipon ka. Sabi ng supervisor ko sa trabaho. Natuwa naman ako, Mama Mia, dahil yun talaga ang gusto ko. Ang makapag-ipon para nang sa ganon ay dumating na sa oras na hindi ko na kailangan pang magtrabaho at makakapag-aral na ako ng matiwasay. 3 araw halos na energetic ako noon. Pero matapos ang 3 araw ay parang biglang bumagsak ang resistensya ko, Mama Mia. Bigla ring bumagsak ang mood ko. Lahat na ay biglang bumagsak sa akin. Kaya naman, Mama Mia, balik ako ulit sa dati. Balik ako sa bugnuton na Gary. Balik ako sa bugnutin na para bang pagod na pagod sa buhay niya. Hanggang sa isang gabi. Mama Mia, finals namin yon. Kaya naisip ko, bakit kaya hindi subukan ulit? Hindi. Dapat hindi na. Kasi baka ma-addict ako eh. Sabi ng isang bahagi ng utak ko. Pero kung hindi ko yun gagawin, baka kung anong mangyari. Baka bumagsak ako, masayang lang lahat ng pinagpaguran ko. Mama Mia, ilang minuto ding nagtalo ang utak ko at ang puso ko sa kung ano ba ang dapat kong gawin. Hanggang sa nadaig na nga ako ng kagustuhan kong makapagtapos ng pag-aaral at wag masayang ang mga sakripisyo ko. Tinext ko si Roldan, Mama Mia. Tinanong ko siya kung pwede ba kaming mag-session. Ayos yan na. Pwede naman. Kaso wala akong pera sabi ko. Ano ka ba naman? What friends are for? Akong bahala sa'yo. Sige, magkita tayo sa labas ng paaralan, sabi niya. Kahit gabi na noon ay lumabas pa rin ako. Nagkita kaming dalawa ni Roldan at pumunta kami doon sa kanyang supplier. Mama Mia, this time ay dun kami sa bahay ni Roldan. Sa kwarto niya. Wala naman daw ibang makakaalam dahil wala naman daw ang mga magulang niya. Solong anak lang kasi si Roldan, Mama Mia. At yun nga, nagawa ko ngang matapos lahat ng requirements ko at nagawa ko ring maipasa ang finals exam ko. Mama Mia, ang hindi ko alam, ayun na pala ang umpisa para hahanap-hanapin ng katawan ko ang bagay na yun. Para hahanap-hanapin ng katawan ko ang ipinagbabawal na gamot. Hanggang sa Mama Mia, halos linggo-linggo na akong gumagamit nun. Ang akala ko noon na siyang pampa-energize ko ay siya nang naging dahilan kung bakit pumapalpak ako sa trabaho at sa klase. Uy, Gary, hindi ka ba talaga papasok? Sabi ng kaklase kong si Isa. Ayoko, wala ako sa mood sabi ko. Alam mo Gary, sinasayang mo ang buhay mo, sabi naman niya. Hindi naman sa sinasayang, ayos lang ako.
Pero naging makulit si Isa, Mama Mia. Kahit na hindi ko siya pinapansin ay lagi niya akong tinatawagan. Tinatanong kung nasaan ako. Lagi niyang binibigay sa akin ang mga notes niya. Alam ko naman, Mama Mia. Alam ko mula pa noon na may gusto sa akin si Isa. Alam ko na mula pa nung first year college kami ay gusto na niya ako. Kaya lang, hindi naman talaga ako pumasok noon sa pakikipagrelasyon. Kasi ang gusto ko noon ay makapagtapos sana ng pag-aaral. Pero Mama Mia, isang gabi, nung pumunta sa bahay namin si Isa para magbigay sa akin ng notes ay pinapasok ko siya. Walang ibang tao noon sa bahay kundi ako lang. Kaming dalawa lang noon. Mama Mia, habang pinapaliwanag sa akin ni Isa ang naging leksyon namin noon sa mathematics, ay hindi ko napigilan ang sarili kong bigla ko na lang siyang sinunggaban ng halik. Gary, ano ba? Pagpipigil niya sa akin. Pero hindi ko alam kung anong lumukob sa akin. Para bang ang taas-taas ng libido ko nung mga oras na yon. Parang ang taas-taas ng libog ko. Niyakap ko siya, Mama Mia. Hinalikan ng sapilitan. Tinulak niya ako at sinampal. Ano ba, Isa? Alam ko naman na gusto mo rin ako sabi ko. Pero Gary, hindi sa ganitong paraan. Nag-aaral tayo, di ba? Huwag ka na ngang maarte tsaka mamaya na yung pag-aaral na yan. Bigla ko siyang hinila pagkatapos ay hinalikan ko siya ulit. Mama Mia, ramdam kong nagpupumiglas noon si Isa. Kaya lang hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko. Hindi ko na napigilan ang libog na nararamdaman ko. Hinalikan ko siya ng hinalikan. Hinawakan ko ang dalawa niyang kamay gamit ang isa kong kamay. Mas malaki talaga kasi ako sa kanya dahil pitit na babae si Isa. Hinalikan ko ang leeg niya hanggang sa hinubaran ko siya. Umiiyak na noon si Isa, Mama Mia, na nagmamakaawa sa akin na wag kong ituloy ang binabalak ko. Mahal mo naman ako, di ba? Tanong ko. Pero Gary, wag naman ganito, hindi ikaw to Paulit-ulit niyang sabi at pakiusap sa akin. Pero para akong bingi nung mga panahon na yon. Ang naririnig ko na lamang ay ang mga boses sa tenga ko na nagsasabing kailangan kong maangkin si Isa. Mama Mia, wala pa naman akong karanasan noon sa pakikipagtalik. Ang tanging nakikita ko lang noon ay sa mga malalaswang DVD na pagmamay-ari ni Roldan kapag nanonood kami dun sa kwarto niya. Yun lang ang alam ko sa mga bagay na yon. Pero ewan ko ba, bakit sa mga oras na yon habang tinititigan ko si Isa at nag-aaral kami, ay pumapasok sa utak ko ang mga napanood kong mga malalaswang video. Parang may nagsasabi sa utak ko na gawin ko kay Isa ang mga nakikita ko. At hindi ko na nga napigilan ang sarili ko, Mama Mia. Sinunggaban ko na nga ang katawan ni Isa. Paulit-ulit siyang pumipiglas pero wala siyang nagawa. Hanggang sa tuluyan ko na siyang maangkin. Marahas ang pag-angkin ko sa kanya. Isang bagay na pagkatapos kong gawin ay bigla akong nakaramdam ng konsensya. Mama Mia, nung makaraos na ako ay umiiyak si Isa. Doon ko rin nakita na may bahid ng dugo sa sofa namin. Isa lang ang ibig sabihin nun. Ako din ang unang lalaki sa buhay ni Isa. Isa, patawarin mo ko, sabi ko. Hindi ko naman sinasadya nadala lang ako sa nararamdaman ko. Umiiyak si Isa, Mama Mia, habang isa-isa niyang pinupulot ang mga damit niya sa sahig. Pagkatapos ay tumakbo siya palapit sa banyo. Nung nakapasok na siya ng banyo ay narinig kong humikbi siya sa loob. Kinakatok ko siya at humihingi ako ng tawad. Hindi siya lumalabas kaya ang ginawa ko ay kumuha muna ako ng basahan at pinunasan ko na muna ang sofa namin na may bahid ng dugo. Mama Mia, tapos na akong magpunas pero hindi pa rin lumalabas si Isa sa banyo. Natatakot na ako noon kaya kinatok ko siya ng kinatok. Pero hindi siya sumasagot. Isa? Nung sisipain ko na sana ang pintuan ng banyo ay bigla itong nagbukas. Nakaayos na siya. Uuwi na ako, Gary, sabi niya. Isa naman, mag-usap muna tayo. Wag na, Gary. Nangyari na rin naman ang nangyari. Tapos na yon. Isa, patawarin mo sana ako. Pero gusto kita Pwede ba, Gary?
pauwiin mo muna ako. Pagod ako eh. Wala akong nagawa nung umuwi si Isa, Mama Mia. Kabang-kaba ako noon. Natatakot ako na baka magsumbong siya sa mga magulang niya. Natatakot ako na baka magsumbong siya sa pulis. Pero Mama Mia, hindi naman nangyari yon. Kinabukasan ay maaga ako sa paaralan. Hindi na ako pumasok sa trabaho ko. Ilang araw ko na rin ginagawa yon, kaya siguro tinanggal na rin nila ako. Inaantay ko si Isa. Inaabangan ko siya para sana makausap ko. Pero buong araw akong nag-abang at walang isang dumating. Hanggang sa lumipas ang 3 araw, bigla na lang nagpakita si Isa. Isa, tawag ko sa kanya. Pero hindi niya ako nilingon. Tuloy-tuloy lang siya sa kanyang paglalakad, kaya naman hinabol ko siya. Isa naman. Isa, please. Pwede bang mag-usap tayo? Ano ba yun, Gary? Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Kalimutan na natin ang nangyari, sabi niya. Mama Mia, hindi na ako pinansin ni Isa mula noon. Kaya lang paglipas ng halos 2 buwan ay bigla na lang akong sinugod ng kanyang ama sa aming paaralan at sinuntok. Walang hiya ka, Gary. Binuntis mo ang anak ko. Gulat na gulat ako noon, Mama Mia. Isang beses lang naman may nangyari sa amin ni Isa. Papanong nabuntis siya? Pero wala na akong nagawa dahil buntis siya. Ang ikinatatakot ko noon ay kapag sinabi ni Isa sa mga magulang niya kung paanong may nangyari sa amin. Buti na lang at hindi niya ginawa yun. Mama Mia, pinilit kami ng mga magulang namin na magsama. Galit na galit sa akin ang mga magulang ko dahil tumulad lang din daw ako sa aking kuya. Kami naman ni Isa ay nagsama na sa bahay nila. Mama Mia, humingi ulit ako ng tawad kay Isa at sinabi ko sa kanya na paninindigan ko siya at ang magiging anak namin. Dahil gusto ko siya at dahil mahal ko siya. Hindi ko alam kung ganun lang ba talaga kabait si Isa o talagang mahal lang niya ako. Nagawa naman niya akong patawarin, Mama Mia. Nagawa naman niyang ngumiti ulit at naging masaya ulit habang kaming dalawa. Tumigil na rin ako sa pag-aaral at naghanap na rin ng trabaho. Kaya lang, Mama Mia, nahirapan talaga akong maghanap ng trabaho. Kasi meron pong drug test. Natatakot akong kumuha ng drug test, Mama Mia, dahil ang totoo niyan kahit kaming dalawa na ni Isa ay lagi pa rin akong gumagamit. Nililibre kasi ako ng aking kaibigan na si Roldan. Hanggang sa makapanganak na si Isa. Nung nakapanganak na siya, Mama Mia, ay dumoble na ang gastos namin. Bumukod na rin kami dahil lagi akong pinapagalitan ng mga magulang niya. Lagi kaming magkaaway ng ama niya dahil nasasagot ko ito kapag pinariringgan niya kung walang kwentang tao. Kaya naman naghanap kami ni Isa ng isang maliit na kwarto. Noong una ay binigyan ako ng kaibigan kong si Roldan ng pang down payment doon, Mama Mia. Pang deposit tsaka pang advance payment. Pero bigla na lang nawala ang kaibigan kong si Roldan. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta pero ang sabi sa kanila ay lumipat na raw ang mga ito ng bahay dahil nalipat ng destino ng trabaho ang kaniyang mga magulang. Hindi ko na rin makontak pa ang number ni Roldan. Wala na rin akong alam kung nasaan siya. Doon ko na naramdaman ang unti-unting paghihirap ng aking kalooban. Mama Mia, sa puntong yun ay hinahanap-hanap na ng katawan ko ang ipinagbabawal na gamot. Parang hindi nakakayanin ng katawan ko na hindi ako nakakagamit nito. Halos 2 beses sa isang linggo kung gumamit ako nun. Kaya naman ang konting perang naiipon ko ay dun ko lang nagagastos. Laging tuyo na rin ang pinapaulam ko kay Isa. Noong una hindi naman siya nagrereklamo pero habang tumatagal ay nagrereklamo na rin siya. Hanggang sa pumunta ako dun sa unang bahay na pinagdalhan sa akin ni Roldan dati. Doon kung saan sila nagsisesyon. Nakilala ako ng mga tao doon dahil alam nilang gumagamit na ako. Meron ba kayong racket dito? Kailangan ko kasi ng pera, sabi ko. Naku, sakto! Naghahanap kami ng tiga-deliver. Pwede ka ba? Paano ko naman gagawin yun wala akong motor? Problema ba yun? Pairamin kita ng motor, meron ako. 2 naman yung sa akin kaya ikaw nang gumamit ng isa. Sabi ng isa naming kasamahan doon.
Doon nga nag-umpisa ang career ko bilang delivery driver, Mama Mia, sa ipinagbabawal na gamot kung saan-saan ako napupunta. Maganda rin ang kitaan dito at isa pa sa ikinaganda ng trabaho ko, Mama Mia, ay libre ako anumang oras gustuhin kong gumamit. Meron kasi kaming binibigay na allowance mula sa mga taong nagsusupply sa amin. Kaya naman bukod sa nakakapag-provide na ako sa mag-ina ko, ay meron na rin ako noon, Mama Mia, na pang sa sarili ko lamang. Hanggang sa unti-unti naging maayos ang buhay namin. Nagtataka man si Isa kung saan ko kinukuha ang pera, pero baliwala na lang sa kanya nung hindi ko siya sinasagot ng maayos. Nung lagi kong sinasabi sa kanya na mag-enjoy na lang siya sa mga biyayang natatanggap namin. Nung una ay naging napakakulit niya hanggang sa tumigil na rin siya. Kaya lang, Mama Mia, hindi pala palaging masaya ang buhay. Hindi pala palaging masaya ang kahihinatnan ng mga bagay na ginagawa mo. Isang araw, Mama Mia, ay nahuli po ako sa isang raid na ginawa sa lugar kung saan kami kumukuha ng supply. Napakalaking raid nun. Ang dami-daming mga parak. Dami-dami din pideya. At isa nga ako sa mga nahuli. Mama Mia, iyak ng iyak si Isa nun. Paano tayo ngayon? Paano kami ng anak mo? Sabi niya. Patawarin mo ko. Wala kasi akong ibang naisip eh. Alam mo namang hindi ako graduate ng college kaya walang tumatanggap sa akin na may matinong sweldo. Pero kahit na, alam mong mali itong ginagawa mo, Gary. Pag-iyak ni Isa sa harapan ko. Kaya lang, Mama Mia, wala na kaming nagawa. Yung ibang mas malalaking tao pa sa akin ay nakapagpiyansa at nakalabas. Hindi ko alam kung paano nilang ginawa yon. Habang yung mga small time naman na katulad ko ay pinabayaan lang nila sa loob. Lalo pat sa aking kaso, Mama Mia, na wala naman akong kakilalang malalaking tao sa likod ng aming organisasyon. Kaya wala akong ibang maihahabla. Wala akong malalaglag na ibang pangalan kaya pinabayaan na lang nila ako sa kulungan. Oo, Mama Mia. Wala pong sumagip sa akin doon. Meron naman akong nakuhang abogado pero abogado ng bayan o yung sa PAO, Public Attorney's Office. Kaya lang, Mama Mia, ang naging payo sa akin ay aminin ko raw lahat. Dahil meron rin matibay rin naman ang mga ebidensya laban sa akin. Para raw kahit papaano ay mapapaunti ang sentensya ko. Nung una ay galit na galit ako. Abogado siya, kaya dapat trabaho niyang ilabas ako doon sa kulungan. Oo, trabaho naming ilabas kayo sa kulungan. Pero trabaho niyo rin naman na patunayan sa amin na inosente kayo. Paano ko gagawin yun? Ang dami-daming ebidensya laban sa'yo. At isa pa, hindi lang ikaw ang nag-iisa kong kliyente, Gary. Sabi ng abogadong naka-assign sa akin. Sa huli, Mama Mia, ay nawalan ako ng abogado dahil sa pang-aaway ko. Kaya naman natagalan po ang naging kaso ko hanggang sa nahatulan na lang ako sa 6 na taon na pagkakakulong. Iyak ako ng iyak at sising-sisi ako sa ginawa ko. Sinira ko ang buhay ko. Sinira ko ang lahat-lahat sa buhay ko. Nung una ay si Roldan po ang sinisisi ko. Kung hindi niya sana ako pinatikim sa bagay na yon, siguro kahit nahihirapan ay nakagraduate pa rin ako ng college. Pero sa huli, naisip ko hindi rin naman talaga si Roldan ang may kasalanan kundi ako lang. Ako naman ang tumikim. Ako naman ang gumawa ng paraan para makatikim ulit. Kaya hindi niya kasalanan. Oo, naging masamang impluwensya siya sa akin, pero Mama Mia, ako rin naman ang pumili nito sa huli. Wala namang pumilit sa akin para gawin ang bagay na to. Wala namang pumilit sa akin para tumikim ulit at para hanap-hanapin na ng katawan ko ang bagay na yon. Napakahirap sa kulungan, Mama Mia. Mahirap dahil parang wala kang nagagawa. Mama Mia, ang ginagawa ko na lang ay tumutulong sa kung ano-ano mang negosyo na sinisimulan doon sa loob. Paggawa ng parol tuwing Pasko, paggawa ng kung ano-anong mga handicrafts, Mama Mia. At yung mga maliliit kong kinikita ay binibigay ko kay Isa nung dumadalaw pa siya.
Pero Mama Mia, lahat pala talaga ay pwedeng magbago. Pati ang damdamin ng mahal mo sa'yo. Kung noon ay kampanteng-kampante ako sa pagmamahal ni Isa sa akin, Mama Mia, nung 2 taon ko na sa kulungan ay unti-unting dumalang ang pagdalaw niya sa akin. Bakit hindi ka na masyadong nakakadalaw, mahal? Tanong ko, nung matapos ang 1 buwan ay nakadalaw siya ulit. Pasensya ka na, Gary. Kailangan ko kasing maghanap buhay para sa anak natin. Alam mo naman, di ba? Alam mo naman na mag-isa ko na lang siyang binubuhay. Kumusta nga pala si baby? Tanong ko. Andun, sa mga magulang ko. Bumalik na nga pala ako sa amin. Buti tinanggap ako ng mga magulang ko ulit. Ngayon ay nagtatrabaho ako para sa anak natin. Kaya pasensya ka na. Pasensya ka na kung hindi na ako masyadong nakakadalaw sa'yo. Mama Mia, ang hindi ko alam ay yun na pala ang huling pagdalaw sa akin ng asawa ko. Dahil mula noon ay hindi na siya nagpakita pa sa akin. Wala na akong naging dalaw hanggang sa nung 3 taon ko na ay isang kapatid ko ang dumalaw sa akin. Napaiyak pa ako, Mama Mia. Iba pala ang pakiramdam kapag may dumalaw ulit sa'yo matapos ang mahabang panahon na parang wala nang pakialam sa'yo ang mga tao sa labas. Napaiyak talaga ako, Mama Mia. Hindi naman ako emosyonal na tao pero masyado akong naging emosyonal nung mga panahon na yun. Tol, butit na padalaw ka, sabi ko sa kuya ko. Oo nga eh, kasi ngayon lang kami nakabalik ng asawa ko dito. Wala kasi kami dito nung nakulong ka. Pumunta kami dun sa probinsya nila. Pero ngayon, Tol, dadalaw-dalawin na kita ulit, sabi niya. Siya nga pala, may ibabalita ako sa'yo. Kumalma ka lang, ha? Ano naman yun, Tol? Kumalma ka, sabi. At huwag kang gumawa ng kabulastugan para hindi matagalan yung sentensya mo. Okay, sige, pero ano ba yun? Si Isa, Tol. Si Isa? Ano nangyari sa kanya? Wala naman. Walang masamang nangyari pero Tol, may iba na siya. At nung may iba na siya, may iba na siyang kinakasama. Ano? Mama Mia, hanggang sa makabalik na ako sa loob ng kulungan ay grabe pa rin ang iyak ko. Hindi ko maintindihan noon kung anong nararamdaman ko. Pinagpalit na ako ni Isa sa iba. Meron daw siyang nahanap na bagong lalaki at ngayon ay nagli-live-in na sila kasama ang anak naming 2. Tanggap raw ng lalaki yung anak namin kaya wag raw akong mag-alala, sabi ng kapatid ko na pinapasabi daw sa kanya ni Isa. Humihingi din daw ng tawad si Isa kung hindi na niya ako maantay pa. Nahihirapan na raw siyang mag-isa, Mama Mia. Nahirapan na raw siya na siya lang ang mag-isang bumubuhay sa anak namin. Kaya nung may lalaking nagpahayag sa kanya ng nararamdaman at nung makita niyang tanggap nito ang anak namin, ay hindi na raw siya nag-atubiling tanggapin rin ito sa buhay niya. Mama Mia, nung mga panahon na yun ay parang ayoko nang lumabas ng kulungan. Nalalapit na ang pagtatapos ng sentensya ko, pero ayoko nang lumabas. Para saan ba? Wala na rin naman akong kinabukasan sa labas. Wala nang nag-aantay sa akin na anak at asawa dahil kinuha na ito ng iba. Mama Mia, paglipas ng mga buwan ay sinisisi ko na naman ang sarili ko. Kung hindi sana talaga ako nakapasok sa kulungan, kung hindi ako nakulong, sana'y walang iba ngayon si Isa. Doon ko rin naramdaman, Mama Mia, na mahal ko pala talaga si Isa. Na hindi lang pala ako napilitan na samahan siya dahil nabuntis ko siya, kundi minahal ko talaga siya ng totoo. Paglipas ng mga panahon, buwan at taon ay unti-unti ko na ring natatanggap na wala na si Isa sa buhay ko, na ipinagpalit na niya ako sa iba. Kaya sabi ko nun sa sarili ko, Mama Mia, magsisikap na lang ako para sa sarili ko. Hanggang sa nakakaipon na rin naman ako paunti-unti sa loob ng kulungan dahil sa mga negosyong kinasangkutan ko doon. Hanggang sa, Mama Mia, ang sabi ng kuya ko ay ipapasok niya raw ako sa pinapasukan niyang trabaho bilang kaniyang helper. Oh, Mama Mia, sa construction kasi nagtatrabaho ang kuya ko bilang isang foreman.
Kaya naman maipapasok niya raw ako doon. Pero dapat daw ay galingan ko sa trabaho at dapat daw kapag nakalabas na ako ay hindi na raw ako bumalik pa sa loob ng kulungan. Mama Mia, unti-unti ay nagkaroon ako ng pag-asa. Nagkaroon ako ng bagong inspirasyon para makalabas ng kulungan. May buhay pa palang nag-aantay sa akin, salamat sa kuya ko. At matapos nga ang 6 na taon kong sentensya dahil walang parol yun, Mama Mia, ay nakalabas na rin ako sa wakas. At nung nakalabas na ako, pakiramdam ko ay hindi ko na kilala ang mundo. Ang dami-dami nang nagbago. Marami rin namang tulad pa rin ng dati, kaya lang mas marami ang nagbago. Doon ko rin nalaman, Mama Mia, na may sakit na pala ang tatay ko. Mula nung ma-stroke kasi siya ay hindi na siya fully naka-recover. Ngayon ay meron pa siyang cancer, Mama Mia. Kaya naman tulong-tulong kaming magkakapatid para sa gamutan niya. Ako naman dahil wala naman akong pinagkakagastusan at may pera naman akong konti ay binigay ko yun sa mama ko. Humingi rin ako ng tawad sa kanila dahil pinahiya ko ang pamilya namin nung makulong ako. Hindi ko alam kung tuluyan na akong napatawad ng mga magulang ko pero tinanggap nila yung tulong na alok ko. At yun nga, Mama Mia, tinupad nga ng kuya ko ang kaniyang pangako at pinasok niya ako sa construction. Sa unang mga buwan ay wala namang naging problema. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, nagsimba ako at bigla kong nakita doon si Isa. Kasama ang aming anak. Wala doon ng lalaki kaya nagtaka ko. Mama Mia, pasulyap pa ako sa paligid dahil tinitignan ko kung nandoon ang kanyang asawa at baka magalit ito sa akin kung lalapitan ko si Isa. Pero nilapitan ko siya nung makita kong wala namang nakasunod sa kanila. "Hi Isa," sabi ko. Gagari? Nauutal niyang sagot. "Oo, ako na to." "Nakalabas ka na pala, kailan pa?" "Mga maglilimang buwan na eh." "Ayos ah. Parang naging maayos ang itsura mo ngayon," sabi niya. "Oo nga, eto, sinusubukang magbagong buhay." "Eto na ba siya?" tanong ko habang tinitignan ko ang batang lalaki. "Oo, pero Gary." Mama Mia, hindi niya tinapos ang kanyang sinabi. Bagkus ay umiling-iling lang siya. Sa pagkakaintindi ko ay ayaw niyang sabihin ko dun sa bata kung ano ang relasyon ko dito. Kaya naman kahit nasasaktan ay pinilit ko na lang ngumiti at nagpakilala sa bata bilang kaibigan ng mama niya. May ibinigay sa akin si Isa bago siya umalis. Isang papel kung saan nakasulat ang isang cellphone number na sa pag-aakala ko ay sa kanya. Pero nung tinext ko Mama Mia ay biglang nagreply ay ang kinakasama ni Isa. "O pare, asawa to ni Isa." "O alam ko, binigay niya sa'yo yung number ko," sabi niya. "Pare, sana wag mo nang guluhin ang pamilya namin. Ako na ang kinikilalang ama ng anak mo. Mas mabuti siguro yun para hindi malaman ng bata na ex-convict ang kanyang ama." Uminit talaga ang ulo ko nung sinabi niya yun, Mama Mia. Pero nag-isip ako, may punto rin naman siya. Ikakahiya ng anak ko kapag nalaman niyang ex-convict ang kanyang ama. Kaya naman, sinabi ko nun sa sarili ko na makukontento na lang ako bilang sa pagpapakilala na kaibigan ni Isa. "Sige pare, naiintindihan ko. Pero pwede bang makasama ko ang anak ko? Pwede bang makasama ko siya kahit bilang kaibigan nyo na lang?" "Pwede naman, pero kayong dalawa lang ng bata, hindi pwedeng kasama si Isa." "Paano natin ipapaliwanag sa bata?" tanong ko. "Wag muna ngayon pare, magantay ka muna ng pagkakataon mo. Darating din naman tayo dyan, wag lang ngayon," sabi niya. Mama Mia, alam kong may punto ang kinakasama ni Isa. Kaya ang ginawa ko na lang, Mama Mia, dahil nag-set sila ng araw 2 buwan mula nung pag-uusap namin na makakasama ko ang anak ko, ay nag-ipon ako. Para naman maibili ko siya ng mga laruan o kung anong gusto niya. Para ma-treat ko sila sa isang magandang kainan. Balak ko sana noon na i-treat silang lahat.
Mama Mia, nung nandun na kami ay tuwang-tuwa ako. Pero ang hindi ko lang talaga ikinatuwa ay kasama pa ang kinakasama ni Isa. Pero wala na rin akong magagawa noon. Hindi na rin ako dapat pa na mag-demand, Mama Mia. Hanggang sa nung nag-CR ang bata at sinamahan nung kinakasama ni Isa ay nagkaroon ako ng pagkakataon na kausapin ang dating babaeng minahal ko. Isa paano nga pala kapag lumaki na siya? Kapag nakita na niya ang birth certificate niya, akong nakalagay dun, di ba? Paano mo ipapaliwanag yon? Pwede bang wag muna natin yung pag-usapan sa ngayon, Gary? Sa ngayon ay kapakanan muna ng anak natin ang ating pag-usapan. Wag muna yung mga bagay na hindi pa dumarating. Sabi niya. Mama Mia, naging maayos naman ang araw na yon. Akala ko ay tuloy-tuloy na pero hindi pala. Biglang nag-text sa akin si Isa at ang sabi niya wag na raw akong magpapakita sa kanila. Tinawagan ko ang number na yon pero out of coverage area na. Mama Mia, tinawagan ko ang asawa ni Isa. Ang sabi nito ay wag ko na raw silang guluhin. Sapat na raw sana sa akin ng isang araw dahil hindi ko rin naman talaga nakasama ang anak ko ng matagal at hindi rin naman daw ako nagpakaama dito. Hindi nila naintindihan na nakulong ako kaya nangyari yon. Hindi ikaw ang ama ng bata kundi ako na, sabi niya. Huwag mo na kaming guguluhin pa ha, kung hindi ipapakulong talaga kita. Mama Mia, naisip ko na wala naman silang karapatan na itago sa akin yung bata kaya hinanap ko sila. Hanggang sa nahanap ko nga ang address na binigay sa akin ng common friend namin ni Isa. Pinuntahan ko ito pero pagpunta ko doon ay walang tao. Kinabukasan, pagkatapos ng trabaho ay pumunta pa rin ako. Wala pa rin tao. Akala ko noon ay lumipat na sila sa ibang lugar kaya pinalipas ko ang ilang araw. Hanggang sa araw ng linggo, nagsimba ako sa dating simbahan kung saan ko nakita si Isa. Pero wala siya doon, Mama Mia. Hindi siya nagsimba. Ang totoo niyan, mula umaga hanggang gabing misa ay pinuntahan ko baka sakaling magsimba si Isa. Pero wala. Wala talaga siya doon. Hanggang sa natsyempuhan ko na siya dun sa bahay na sinasabi sa akin ng kaibigan namin. Gary, anong ginagawa mo dito? Gulat at may takot sa boses at mukha niya nung makita niya ako. Isa, hindi ako nandito para manggulo. Hindi ko kayo guguluhin, promise. Nandito ako para sa anak ko. Pero Gary, wala ka nang dapat balikan pa. Umalis ka na please bago ka pa makita ni Andre. Ang tinutukoy niya, Mama Mia, ay ang kinakasama niya. Isa naman, wala namang kinalaman si Andre sa amin ng anak namin ng anak natin. Please, umalis ka na. Pilit niya akong pinapaalis. Pero hindi ako nagpatinag. Hanggang sa sinabi niya, Mama Mia, na tatawagan na lang daw niya ako at magkikita na lang daw kami sa susunod na araw. Dahil sa takot na nakikita ako sa mga mata ni Isa, ay umalis na lang ako, Mama Mia. Naisip ko na baka binigyan siya ng ultimatum ni Andre. Baka sinabi sa kanya ni Andre na kapag nakipagkita pa siya sa akin ay hihiwalayan siya nito. Kaya naman inintindi ko na lang si Isa noon. Makalipas ang 2 araw ay nakatanggap nga ako ng text message mula sa isang unknown number at nakikipagkita ito sa akin. Mama Mia, nakita nga kaming 2 ni Isa pero sa isang liblib na coffee shop. Bakit tayo dito nagkita? Para naman tayong may ginagawang masama, sabi ko. Pwede ba mabilisan lang to? Nagpaalam lang ako kay Andre na may bibilhin ako, sabi niya. Isa, bakit ka ba takot na takot sa Andre na yon? Takot ka bang hiwalayan ka niya? Kung hihiwalayan ka niya, sige go lang. Ang totoo niyan, tatanggapin ko pa rin naman kayo eh. Tatanggapin pa rin kita dahil mahal pa rin kita hanggang ngayon. Sabi ko, Mama Mia. Kahit na ang totoo ay sinabi ko yun dahil gusto kong makasama ang anak ko, Mama Mia, may katotohanan pa rin yun. Dahil hanggang sa mga punto na yun ay mahal ko pa rin talaga si Isa. Pwede ba, Gary? Huwag na nating pag-usapan yung sa atin. Yung sa anak na lang natin.
Gagawa ko ng paraan para magkita kayo, pero please, mag-antay ka sa sasabihin ko. Mag-antay ka kung kailan. Yung unknown number, isave mo yun ha. Doon ako magte-text sa'yo, sabi niya. Hindi pa nga dumarating yung order namin ay nagmamadali na siyang umalis. Ihahatid ko sana siya pero ayaw niya, Mama Mia, at baka may makakita pa raw sa amin at makapagsumbong sa boyfriend niyang si Andre. Ako naman, Mama Mia, ay dinala ko na lang yung mga kaping in-order namin at binigay ko na lang sa hipag ko at sa kapatid ko. Kumusta yung pagkikita ninyo? Nakita mo ba yung anak mo? Tanong ng kuya ko. Hindi pa pero sabi niya hahanap raw siya ng paraan para magkita kami ng bata. Buti naman kung ganun. Mama Mia, lumipas ang ilan pang mga araw at nakareceive ako ng text. Ang text mula kay Isa. Nakikipagkita at kasama na niya ang anak ko. Mama Mia, nasa ikatlong pagkikita na sana kami noon nung biglang hindi dumating si Isa. Ewan ko ba pero kinabahan ako. Kaya naman nagmamadali akong sumakay ng jeep at pumunta sa kanilang tinitirhan. Mama Mia, nakita ko si Isa sa labas. Nagwawalis. Nung makita niya ako ay papasok sana siya sa loob pero bukas kasi ang gate nila kaya nakapasok ako. Nung hawakan ko siya ay bigla siyang ngumiwi. Nakaduster siya noon, Mama Mia, kaya hindi ko nakikita ang nasa balikat niyang hinawakan ko. Pero nung umuwi siya ay alam kong nasaktan siya kaya hinawi ko ang manggas ng kanyang suot na duster. Mama Mia, may mga pasa si Isa doon. Isa? Anong nangyari? Bakit may pasa ka rito? Tanong ko. Gary, please umalis ka na, please. Sinasaktan ka ba ng Andre na yon? Gary, please. Please, nagawa lang niya yon dahil sa sobra niyang pagmamahal sa akin. Natatakot siya na baka kunin mo ako mula sa kanya. Isa, magtapat ka nga. Kailan ka pa ba sinimulang saktan ng lalaking yon? Mama Mia, naging makulit ako kaya umiyak na ng umiyak si Isa. Ang sabi niya ay mula pa raw nung unang taon ng pagsasama nilang dalawa, kapag lasing daw si Andre o di kaya'y nagsiselos ay nagagawa siya nitong saktan ng pisikal. Ang anak natin, ang anak ko sinasaktan ba niya? Tanong ko. Hindi niya sinasaktan yung bata, mahal niya yung bata. Sadyang ako lang. Bakit mo to tinitiis, Isa? Pwede ka namang umalis. Bakit? Sino pa bang magmamahal sa akin, Gary? Tama naman si Andre Wala nang magmamahal sa akin. Ang pangit-pangit ko na tapos may anak pa ako. Anong walang magmamahal? Nandito naman ako Nandito ka nga. Pero hanggang kailan, Gary? Hanggang kailan ka magtitino? Baka makagawa ka na naman ulit ng kasalanan. Pagkatapos makulong ka na naman ulit. Pagkatapos maiiwan na naman ulit akong mag-iisa. Niyakap ko si Isa, Mama Mia. Ramdam ko ang lungkot na kanyang pinagdaanan mula nung makulong ako. Kaya lang biglang dumating si Andre. Galit na galit itong sinugod ako ng suntok. Pagkatapos niya akong masuntok at natumba ako, Mama Mia, ay pinagbalingan niya naman si Isa. Malaking tao po si Gary. Matangkad at mas malaki siya sa akin. Kaya naman nasuntok niya talaga ako ng 2 beses kaya napatumba ako. At ikaw namang babae ka, kaya landi-landi mo talaga. Kaya ka ganyan Malandi ka na, sabi nito habang hinihila ang buhok ni Isa. Mama Mia, bigla talaga akong nilukuban ng demonyo. Hindi ko talaga alam pero nagdilim ang paningin ko nung nakita ko ang ginagawa ni Andre kay Isa. Sa galit ko, Mama Mia, ay may nakita akong tubo. Kinuha ko yun. At napakalakas na palo ang binigay ko sa ulo ni Andre. Dahilan para mahimatay siya. Nagkagulo na ang kapitbahay nila, tumawag na ng pulis at ambulansya. Mama Mia, dead on arrival sa ospital si Andre.
dahil natagalan bago makapasok sa loob ang ambulansya. Traffic din kasi noon. Kaya naman, sa ikalawang pagkakataon, Mama Mia, ay nakulong ako. Unang kaso ko ay trespassing. Pero dahil inurong yun ni Isa, ay murder naman ang kinaso sa akin ng mga magulang nung Andre. Mama Mia, kala ko ay mabubulok na ako sa kulungan. Dahil 2 buwan na ako doon, hindi pa umuusad ang kaso ko. Hanggang sa nagkaroon na ulit ng hearing sa kaso ko, Mama Mia. Hindi ko alam ay si Isa pala ang gumawa ng paraan para makahanap ng abogado para sa akin. Isa sa mga kaklase namin dati ang sumagip sa akin, Mama Mia. Ang asawa niya kasi ay isang abogado, kaya sila ang nag-represent sa akin. Naawa sila sa kwento namin ni Isa, kaya pumayag sila sa pro bono na kaso. Ibig sabihin, Mama Mia, wala pong bayad yon at libre yon na binigay nila sa amin. Tuwang-tuwa naman ako. Pero hindi naging madali ang laban ko dahil isa akong ex-convict, Mama Mia. Paulit-ulit akong iginigisa sa korte na ako ang masamang tao, na ako ay gumagamit ulit ng ipinagbabawal na gamot, kaya ako pumunta doon kina Isa at kaya ako gumawa ng gulo at kaya ako napatay si Andre. Yun ang pinapalabas ng mga magulang niya. Mama Mia, talong-talo na sana ang kaso ko noon. Pero pasalamat ako at pinayagan ni Isa na tumistigo ang anak namin. Tumistigo din si Isa para sa akin, Mama Mia. Galit na galit sa kanya ang mga magulang ni Andre. Sinumbatan pa siya na kung hindi dahil kay Andre ay baka namatay na ang mag-ina ko. Mama Mia, umiiyak ako habang nakikinig sa anak ko na ikinukwento sa korte kung paano niya nakikitang sakta ng mama niya ng kaniyang Papa Andre. At kung paano rin, Mama Mia, na bumunot ng baril isang gabi si Andre at tinutok yun sa anak ko. Dahil sa sinabi ng anak ko ay pumunta ulit ang mga pulis dun sa bahay at hinalughog ang lahat ng mga bagay na pag-aari ni Andre. At dun nga nakita, Mama Mia, ang isang walang lisensyang baril na may mga fingerprints pa ni Andre. Mama Mia, yun ang naging malakas na laban ng kaso ko. Hanggang sa nauwi sa homicide ang kaso ko, Mama Mia. Hanggang sa nauwi sa maliit lamang na sentensya, pero pagkatapos lang ng 1.5 taon ay nabigyan naman ako ng parol. Masayang-masaya ako nung makalaya na ako, Mama Mia. Masaya rin ako dahil inantay ako ng mag-ina ko. Si Isa at ang anak namin ang sumalubong sa akin nung lumabas ako ng kulungan. Sinabi na rin pala ni Isa sa anak namin ang totoo. Naging mahirap raw sa kanya ang pagpapaliwanag sa bata dahil wala naman itong alam tungkol sa akin. Pero kalaunan ay natanggap rin ng anak namin ang totoo. Mama Mia, sa ngayon po ay hindi pa rin naman masyadong maganda ang pamumuhay namin. Hindi pa rin naman yung buhay na masagana pero maayos-ayos na. Si Isa ngayon, Mama Mia, ay nagtatrabaho bilang isang TL o team leader sa isang call center company. Habang ako naman, Mama Mia, ay nagtayo ng maliit na talyer malapit sa bahay namin at ako ang tagabantay ng aming mga anak. Oo, Mama Mia. Nagkaroon na rin kami ng pangalawang anak ni Isa at nagpakasal na rin kami sa West. Balak namin na sana sa susunod na taon ay makapagpakasal na kami sa simbahan. Mama Mia, hindi po naging madali ang pinagdaanan ko. 2 beses po akong nakulong. At yung mga tao sa paligid ko, kapag nalaman nilang galing ako sa kulungan, hindi ko alam kung nandidiri, natatakot, o ayaw lang talaga nila sa akin. Nakakaramdam pa rin ako na pinagtitinginan ako ng mga tao sa paligid ko. Pero Mama Mia, natuto na po ako. Natuto na po akong baliwalain ang mga tingin na yon. Sabi ko sa sarili ko, meron at meron talagang mga taong manghuhusga. Ang mahalaga ay masaya naman kami ng pamilya ko.
Hanggang ngayon pala, Mama Mia, ay hindi pa rin ako napapatawad ng mga magulang ni Andre. Paulit-ulit pa rin akong pumupunta sa kanila para humingi ng tawad dahil alam ko na hindi pa rin naging madali sa kanila ang mawalan ng mahal sa buhay. Alam kong kasalanan ko pa rin kung bakit nawala si Andre. Pero hindi ko naman pinagsisihan, Mama Mia, ang pagtatanggol na ginawa ko noon kay Isa. Hindi ko naman pinagsisihan na pinagtanggol ko ang babaeng mahal na mahal ko. Mama Mia, sa ngayon ay nasa maayos ng direksyon ang buhay ko. Sana lang talaga ay magtutuloy-tuloy na. Sana lang talaga ay wala nang mangyaring mga sakuna at wala nang mangyayaring iba pa sa buhay ko. Siya nga pala, Mama Mia, nung nakaraang taon lang ay namatay na pala si Roldan. Hindi ko na lang sasabihin ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Pero nagawa ko pa rin namang dumalaw sa burol ng kaibigan ko. Oh, Mama Mia, hindi naging mabuting impluwensya sa akin si Roldan. Ang totoo niyan, siya ang punot dulo kung bakit pinagdaanan ko ang lahat ng bagay na yon. Pero alam ko, Mama Mia, alam ko na hindi rin naman niya sinasadya. Alam ko na tulad ko ay naghahanap rin naman siya siguro ng direksyon sa buhay niya noon. Sana lang napatawad na ni Roldan ang sarili niya bago pa niya nilisan ang mundong ibabaw. Maraming salamat po, Mama Mia. Naway maraming natutunan ang lahat ng mga nakikinig ngayon sa kwento ko. Sana wag niyo nang pagdaanan ng mga pinagdaanan ko. Sana matuto kayo mula sa mga experiences ko para wag kayong pumasok sa kung ano-anong klaseng bisyo. Lalo na ang pagbibisyo ng ipinagbabawal na gamot. Sadyang hindi talaga ito mabuti. Oo, sa umpisa, makakaramdam ka ng relief, makakaramdam ka ng ginhawa, at makakaramdam ka na para bang kaya mong gawin ang lahat. Para kang si Superman. Pero habang tumatagal, ay uubusin nito ang lakas mo. Uubusin rin ito ang logic mo. Uubusin niya lahat ng sayo. Kaya sana matuto tayong umiwas sa kung anumang bisyo na andito sa mundong ibabaw. Sana rin, Mama Mia, ay pagpatuloy niyo po akong ipagdasal. Kasama na rin ang pamilya ko. Sana'y maging matiwasay na talaga ang buhay naming mag-anak. Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang, Gary. Gary, ang dami-daming pwedeng mapupulot mula sa naging kwento ng buhay mo. Una dyan, yung talagang pagka-addict ay nagsimula talaga sa patikim-tikim. Sabi nga ng isang kanta, di ba? Nagsimula sa patikim-tikim. Oh, ganon. Doon talaga nagsimula ang lahat. Kaya sana, alam nyo ng bawal, alam nyo ng mali, huwag nyo nang subukan. Kasi meron tayong pride eh. Lagi nating sinasabi na, kaya nating kontrolin yan. Bakit? Bakit tayo makukontrol sa ganyan? Matalino tayo, ganito tayo. Ang dami-dami nating sinasabi sa sarili natin, kahit na ang katotohanan, ay mahirap naman talagang kontrolin, lalo na kung iyon ang kinasanayan. Gaya din yan ng pagmamahal, gaya din yan ng pag-ibig. Kapag masyado ka nang naging attached sa isang tao, masyado mo nang dinepende lahat sa kanya. Kapag nagloko yan, tingnan mo, papatawarin mo yan. Pagkatapos, ikaw pa ang hihingi ng tawad dahil pakiramdam mo, ikaw pang mali. Hinahanapan mo ng mali ang sarili mo, ginajustify mo kung ano yung nagawa ng taong mahal mo, ng taong attached na attached ka. Ganun din sa bisyo. Kaya sana, tulad ng sinabi ni Gary, hanggat maaari, wag na nating subukan, atin ang iwasan. Sana, Gary, patuloy pa rin ang pagbabago mo. Sana patuloy ang pagiging matino mong asawa at ama sa mga anak nyo ni Isa. Sana din, wag nang maulit pa ang nangyari sa'yo at sana mapatawad ka na ng mga magulang ni Andre. Maraming salamat at nagawa mong ibahagi sa amin ang naging kwento ng buhay mo at ng buhay ninyong dalawa ng asawa mong si Isa. Naway gabayan ka ng Panginoon. Sa mga nakikinig ngayon sa kwento ni Gary, maraming salamat at umabot kayo dito sa puntong ito.
At maraming salamat kung hindi kayo nag-skip ng ads. Maraming salamat din sa inyong pag-subscribe kung nakasubscribe na. Kung wala pa, please do subscribe and then click the notification bell para lagi kang updated sa tuwing may bago tayong video na i-upload. At isa pa po, sana panoorin nyo rin yung iba nating mga videos, iba nating mga kwento. Marami-rami na yan. Kaya bisitahin nyo na lang yung channel natin, Mama Mia CDO, at panoorin nyo yung iba, imukbang nyo yung iba, at i-like at i-share nyo naman ang mga kwentong nagugustuhan ninyo. At kung meron din kayong sarili nyong kwento sa buhay na gusto nyong i-share dito sa atin, huwag kayong mag-atubili, please do share that. I-type nyo lang pagkatapos i-email nyo sa mamamiacdo0317@gmail.com. Meron rin nga pala akong mga social media accounts at pages, Mama Mia CD or Mama Mia Cagayan de Oro, both on Facebook and on TikTok. Thank you so much po talaga from the bottom of my heart. Ako pong muli ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.